Ang bahay ni Bluey ay isa sa pinakadetalyadong lokasyon sa alinmang animated na palabas sa telebisyon ngayon. Kadalasan, hindi napapansin ng mga tao ang mga nakatago sa likuran habang nanonood. Ngayon, tatalakayin natin ang lahat ng sikreto at detalye tungkol sa bahay ng Pamilya Healer na hindi direktang ipinapakita sa palabas. Bago tayo pumunta sa mga partikular na detalye, pag-usapan muna natin ang ayos ng bahay ng mga healer. Dahil ang bahay ay talagang nagbabago ng disenyo depende sa pangangailangan ng episode. Nagpapalit-palit ang mga kwarto, nakaharap sa iba't ibang direksyon ang mga bintana, at lumilipat-lipat ang mga kasangkapan ng walang paliwanag. Pero mayroong karaniwang ayos na palaging binabalikan ng palabas, at ang pinakamagandang paraan para makita ito ng malinaw ay sa pamamagitan ng opisyal na Healer Toy House na nagbibigay sa atin ng tamang paliwanag kada palapag kung paano talaga nakaayos ang bahay. May 3 palapag ang bahay ng mga healer. Sa unang palapag, makikita mo ang sala, orange na sofa, hagdanan sa gitna, at malaking bintana sa likod ng sofa. Dito nagaganap karamihan ng gawain ng pamilya. Sa ikalawang palapag, mas interesante ang lahat. Ang kusina at kainan ay parehong narito sa itaas, na medyo kakaiba kapag iniisip mo. Dahil halos palaging nasa unang palapag ang mga kusina sa totoong buhay. Pero sa bahay ng mga healer, ang kusina, kabilang ang mga kabinet, lababo at hapagkainan, ay lahat nasa ikalawang palapag. Kinumpirma ito ng episode na Pizza Girls, na ipinakita ang tanawin mula sa itaas ng bahay at ang lokasyon ng kusina. Sa pinakataas na palapag ay may banyo at mga kwarto. Kaya, ang bahay ay may sala sa ibaba, kusina sa gitna, at mga kwarto sa itaas. Hindi pangkaraniwan ang bahay ng mga healer, lalo na ang kanilang kusina na pinakamalaking halimbawa ng pagbabago sa disenyo. Kadalasan, ang bintana sa lababo ng kusina ay nakaharap sa gilid ng bahay. Yan ang madalas mo makita. Sa episode na Born Yesterday, habang nasa lababo si Chili, direkta niyang tanaw ang likod bahay mula sa bintana. Pero ibang itsura ng likod bahay kumpara sa ibang episode. Nagbabago ang disenyo hindi lang bawat episode, kundi pati sa loob ng isang episode dahil sa Born Yesterday. Sa simula, ang lababo ng kusina ay nakaharap sa gilid ng bahay. Pero nagbago ang lokasyon nito sa pagitan ng mga eksena dahil kailangan ng kwento na nakatingin si Chili sa likod bahay sa partikular na sandali ngayon. Tahimik lang itong inayos ng mga animator na hindi ito binibigyang pansin. Ngayon, pag-usapan natin ang playroom. Napansin mo ba ang alpombra sa sahig? Disenyong parang prutas na kiwi ito. Habang tinitingnan ang playroom, pansinin din ang larawan sa likod na pader. Ito ang mapa ng Australia na naka-highlight ang Queensland kung saan matatagpuan ang Brisbane. Dito ginaganap ang palabas. Tahimik nitong ipinapakita kung saan nagaganap ang kwento, lang hindi tuwirang sinasabi. Ngayon, tingnan naman natin ang kwarto ng mga babae. Katulad ng playroom, prutas din ang disenyo ng alpombra rito. Ngayon naman ay hugis pakwan. Malakas talaga ang tema ng prutas sa bahay ng mga healer. May kiwi sa playroom at pakwan sa kwarto. Pansinin mo rin ang mga kama. May malaking letrang B ang kama ni Bluey dahil siya ang panganay, habang maliit na B naman ang kay Bingo. Simpleng detalye pero nakakatuwa. Ngayon, pag-usapan natin ang hindi alam ng karamihan. May isdang alaga si Bluey. Pagkatapos silingin ni Chili na magpagawa ng pond sa likod ng bahay, may lumitaw na maliit na pond. At sa loob nito ay may nakatira na orange na isda na mukhang paborito ni Bluey. Hindi nakapagtataka dahil kapareho ng kulay ng isda kina Chili at Bingo. Kaya parang pamilya na rin ito. Hindi ito kalimitang lumalabas sa main series. Pero malinaw itong makikita sa kasama nitong minisode. At lumipat naman tayo sa harap ng bahay dahil kung titingnan mo ang mailbox ng mga healer, makikita natin ang numero 2 dito. Ibig sabihin, ang pamilya healer ay nakatira sa bahay numero 2 sa kanilang kalye. Kaya sila ang unang bahay na may even number. Ibig sabihin, malamang na si Judah ay nakatira sa numero 1 at ang pamilya ni Lucky ay nakatira sa numero 3. Pero wala sa mga iyon ang nakumpirma ng palabas. Pero tugma ang mga numero. Punta naman tayo sa kusina. Sa kanto, may mga asin at paminta shaker sa counter at may tirintas ng bawang na nakasabit sa pader sa itaas nila. Maliliit na detalye. Pero marami na itong sinasabi tungkol kay Chili bilang kusinero. Sa sala, bantayan ang florera na hugis pinya. Ang pinya na yan ay hindi lang palamuti, kundi pagpupugay sa Ludo Studio, ang animation company sa likod ng Bluey. Ang pinya ang simbolo ng Ludo Studio, kaya tuwing makakakita ka ng pinya kahit saan sa Bluey,
Ito ay tahimik na lagda ng studio sa palabas. Pagpunta sa sala, silipin ang ilalim ng TV. May batong nakalagay ron si Bandit na may bakas ng paa ng aso na nadiin dito. Dahil arkeologo si Bandit, malamang fossil yon. Bakas ng sinaunang asong tumapak sa putik milyon-milyong taon nang nakalipas. Nasa sala ng mga healer ito. Mukhang simpleng palamute, pero isa pala itong prehistorikong piraso. Katabi ng paso ng halaman, naroon din ang buto ng aso na ipinakita ni Bandit sa pamilya pagbalik mula sa trabaho. Mapapansin mo pa ito sa mini-episode ng archaeology kung magmamasid kang mabuti. Sa isang sulok ng sala, may naka-frame na litrato ng batang tatay ni Chili na naka-military uniform. Sa tabi ng pinto, may naka-frame na krus na mukhang Victoria Cross, isang medalya ng militar para sa natatanging tapang sa labanan. Lumaban sa digmaan ng tatay ni Chili at ginawaran ng mataas na parangal. Tahimik na inilagay ng pamilya healer ang larawan at medalya sa sala nang walang episode na nagbigay pansin dito. Sa likod bahay may isang maliit na puno na may kapansin-pansing pulang mga bulaklak. Ang punong iyon ay tinatawag na flamboyant at kilala ito sa pagkakaroon ng ilan sa pinakamatingkad na pulang bulaklak sa lahat ng halaman. Sinagot ni Bingo kung anong puno yon sa episode ng barbecue. Pero masyadong mabilis kaya karamihan ay di napansin. Habang pinapanood mo ang likod bahay sa episode, tingnan ang likod ng paso ng halaman malapit sa itaas ng frame. May pugad ng putakti doon. Kailangang ayusin ni Bandit yon bago makita ng mga bata. Sa garahe, na bihirang lumabas sa palabas, may ilang magagandang detalyeng nakatago sa background. May surfboard na may disenyong pinya na alam nating simbolo ng Ludo Studio. May tropeo rin ng field hockey na malamang kay Chili dahil sa hilig niya rito. Sa isang sulok, may lumang radyo na hindi ginagamit ni Bandit. Ilang segundo lang lumabas ang garahe sa serye. Pero kahit ganon, kita pa rin ang mga detalye. Sa Ferris episode, may litrato ni Bingo sa pader at kung titingnang mabuti, nandoon din si Bob Bilby sa tabi niya sa litrato. Ibig sabihin, kuha ang larawan nung weekend na dinala ni Bingo ang school mascot pauwi. Ang bahay ay patuloy na na-update ayon sa mga nangyari sa mga episode. Isang kahangahangang detalye para sa animated na palabas. Sa mga litrato sa dingding, may isa na sina Bandit at Chili ay nasa harap ng Taj Mahal. Ang litratong yon ay kuha bago ipanganak sina Bluey at Bingo noong naglalakbay pa sa India sina Bandit at Chili bilang magkasintahan. Buong kabanata ng buhay nila bago maging magulang, nakasabit lang ng tahimik sa dingding sa background. Sa huling detalye, balik tayo sa kusina. Sa episode na Bingo, may kabinet sa kusina na may mga guhit ng chalk sa gilid. Iyon ay mga sukat ng taas. Tahimik na sinusubaybayan ni Chili kung gaano nakatangkad ang kanyang mga anak na babae sa pagdaan ng mga taon, tulad ng ibang magulang. Maliit lang itong detalye pero nagpapakita ng kung anong uri ng ina si Chili. At katabi nito sa pader, may isang guhit kung saan malinaw mo makikita sina Bluey at ang kanyang kaibigang taga-Canada, si Jean-Luc, na magkatabing nakatayo. Paalala na kahit wala si Jean-Luc sa episode, bahagi pa rin siya ng mundo ni Bluey. Makikita siya araw-araw sa pader ng kanilang kusina. Ang bahay ng mga healer ay hindi lang basta background. Ito ay isang kwento na ikinukwento sa bawat detalye. At gaya ng dati, magkikita tayo sa susunod na video.